Attorney Chell, you have the floor. Thank you, Madam Chair and Your Honors. May I request that the slides be put on the screen? Next slide, please. Next slide, please. Ang kampanyang kontra illegal na droga ng Administrasyong Duterte ay hindi lang basta-basta nagsimula sa kalsada at barangay. Ang pinagmula ng war on drugs ay isang utos o command na galing mismo sa pinakamataas na opisyal ng Philippine National Police at yun po ay nakikita ninyo sa right side ng screen. Next slide, please. Ang una po niyang reference sa kanyang command circular ay ang pronouncement ni President Rodrigo R. Duterte to get rid of illegal drugs during the first 6 months of his term. Next slide, please. Sa PNP CMC 16-26, ang konsepto ng operations sa Project Double Barrel ay unang-una ito ay ilulunsad sa unang araw ng Chief PNP at pangalawa ito ay may dalawang sangay, kaya double barrel po ang tawag, Project Tokhang and Project HVT. Next slide, please. Ayan po ang diagram ng double barrel. Project HVT ay high value target at Project Tokhang ang lower barrel. Ano ngayon ang ibig sabihin po, next slide, ng Project Tokhang? Yan yung alam natin ng mga house-to-house visit ng pulis sa mga pinaghihinalaang sangkot sa illegal na droga. Next slide. Ano naman ang Project HVT? Ayan po yung tawag na high-value targets, yung mga involved na drug personalities sa international at domestic drug trafficking. Next slide, please. Kaya ang tanong po ay, ano ang pinagkaiba ng Project Double Barrel sa mga dating anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan? Dalawa po ang pinagkaiba. Next slide. Unang-una, may utos sa loob ng command circular na yan na mag-neutralize at mag-negate ng mga suspected illegal drug personalities. Pangalawa, ang utos ay gumamit ng drug list para tugisin ang mga sangkot umano sa illegal na droga. Next slide, please. Siyempre po, alam naman natin lahat, ang trabaho ng pulis ay mag-imbestiga, magkalap ng ebidensya at magsampa ng kaso laban sa mga salarin. Kaya ang tanong ay, bakit nag-iba ang utos sa Project Double Barrel? Imbis namang aresto at magsampa ng kaso, bakit neutralize at negate ang iniutos ng CMC 16-2016? Imbis na magkalap ng ebidensya para sa korte, bakit drug list ang iniutos nitong command circular? Next slide, please. Paulit-ulit po ang utos ng command circular na ito na mag-neutralize. Mismo sa purpose ng circular nakalagay na dapat i-neutralize ang mga illegal drug personalities sa buong Pilipinas. Next slide, please. At sa loob ng circular, nandiyan po naka-highlight sa dilaw, yan yung mga paulit-ulit na command to neutralize and to negate. Next slide, please. Wala naman po sa batas ang salitang negate at neutralize, kaya libre ang pulis na unawaan ito base lamang sa kanilang sariling interpretasyon. Kumbaga, Your Honors, ay bahala na sila magpasya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tanong po ngayon, siyempre, ay ano ang pagkaintindi o pag-unawa ng pulis sa utos na mag-neutralize at mag-negate? Next slide. Ang mga susunod po na salitang paggamit ng neutralize at negate ay galing mismo sa mga opisyal ng PNP. Next slide, please. Si PNP spokesperson, Senior Superintendent Carlos noong 2016, mismo ang nag-announce noon na ang ibig sabihin ng neutralize ay pinatay o killed. At mismo siya nag-announce na papalitan na nila sa mga report ng double barrel, imbis na killed, ang ilalagay nila ay neutralized. Next slide. Ang mga susunod naman ng mga police reports ay sinulat at nanggaling mismo sa mga units ng PNP sa Santa Ana, Manila. Makikita dito, paulit-ulit din nilang ginagamit ang neutralize kaugnay ng Project Double Barrel at ang pagpatay sa suspect dahil umano
siya ay nanlaban. Ito po yung isa. Next slide, please. Ito ay isang information report galing sa PNP Santa Ana. Elements of Santa Ana Police Station will step up for the suspect's immediate apprehension and neutralization. Kung ang ibig lang sabihin ay hulihin yung suspect, bakit pa dinagdag ang salitang neutralization? Next slide, please. Yung suspect po dito ay nailagay sa isang drug watch list at medyo maliit lang pero may makikita kayong handwritten notation sa tabi ng pangalan niya, killed, at yung petsa kung kailan siya pinatay. Next slide, please. And one more. Next slide, please. As predicted in the PNP information report, ang tatlong suspect, Mr. Manawis at 2 bunuan, ay na-neutralize o napatay sa isang bypass operation dahil sila raw ay nanlaban. Next slide, please. May hawak pa po ang flag ng mga 20 sets pa ng mga police reports galing din sa Police Santa Ana na ganon din, halos eksakto word for word ang paggamit nila ng salitang neutralize. Ang nakita po namin pattern, una, bago magsagawa ng police operation, na-identify na yung suspect bilang target for immediate apprehension and neutralization. Pangalawa, halos lahat sila ay nasa drug watch list. Pangatlo, nung nagkaroon daw ng bypass operation, lahat sila ay nanlaban at pinatay. Next slide, please. Pero hindi lang po ang Santa Ana Police ang gumagamit ng neutralize, pati sa Tondo, meron din po. Next slide, please. Ito ay sa isang operation tungkol sa pagkapatay kay Rex Apari. Died during police operation. The operation resulted in the neutralization of the suspect. At hindi lang po yon. Next slide, please. Si Colonel Espenido na nandito po ngayon ay nung tumestigo sa Quadcom ay umamin na ang ibig sabihin na neutralize ay kill. Next slide, please. Tinanong po siya ni Congressman Owaminal, does that include referring to neutralization? Colonel, na ang pagpatay sa target, ang sagot po, kasali na, Your Honors. At hindi lang po siya, next slide please, pati ang PIDEA Chief, si Director General Lasso, ay inamin din ng ibig sabihin ng negate at neutralize ay kill. Next slide please. Tinanong po siya ni Congresswoman Luistro, can you please enlighten us, ano pong ibig sabihin ng negated? Answer ni General Lasso, it is neutralized, Your Honor. I mean, he was killed already. Negated for the case of Mayor Halili would then mean that he is dead already. Yes, Your Honor. That is why it was neutralized already. Sagot, yes, Your Honor. Next slide, please. Ibinulgar din ni Colonel Royina Garma sa Quadcom ang reward system na itinupad sa Duterte drug war. Hindi ka na po babasahin ng lahat ng nasa sinagot niya, pero ang sabi lang niya, may reward po yan, ang Davao model ang kanilang sinunod. First is the reward if suspect is killed. Second is the funding of planned operations. And third is the refund of operational expenses. At gusto ko lang pong i-emphasize, ang sabi niya, rewards were only given for killings. For arrests, only reimbursement of expenses. Next slide, please. Iba-iba din po ang halaga ng reward, depende kung small time o big time. Ang mga small time daw, around 20,000. Ang big time, umaabot ng 500,000 hanggang 1,000,000 piso. Next slide, please. Kaya ang naging resulta po, killing frenzy sa kapulisan. Kaya sa tingin ko, umabot sa 20,322 ang napatay nung una pa lang 17 buwan ng drug war. Ang numero pong 20,322 ay galing mismo sa Korte Suprema, isang extended resolution at ang sinasite nila ang 2017 Year-End Accomplishment Report na galing sa Office of the President.